Purihin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's turn our Bible in the book of John. John chapter 15. Let's begin from verse 1. John 15, verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, this same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Amen. Do you believe that? If you abide in him, your joy would be full, because in his presence there's fullness of joy. Tayo manalangin, and merong prayer request ito. Isama natin sa panalangin Sister Pina Beguas, dahil sa high blood pressure. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, we thank you, Lord, for your divine presence in this place. We thank you, Father. There's nothing like your presence. In your presence, there is fullness of joy. Panginoon, dinadalangin po namin, Lord, Sister Pina, Lord, that's suffering from a high blood pressure. I know, Lord, na walang mahirap sa iyo. And we know, Lord, that healing is something that you have paid 2,000 years ago, Lord, because by your stripes we were healed. So, Lord, I command your healing power, Father, Lord, to move in her body, Panginoon, to normalize her high blood pressure. Lord, let that body receive the healing in the name of Jesus Christ. We claim it, Father. We know, Lord, that thou art the God that doesn't change, for you are still our Jehovah Rapha, our great healer. And we thank you, Lord, for her healing. At ganon din, Lord, sa pagdako namin sa iyong salita, dalangin namin muli ang iyong pangunguna sa amin. We pray, Lord, that you would once again speak into our hearts. Bless your children, Father, that would hear your word. Even those who are streaming online, may your blessing be upon them. Thank you so much, Father,
for every word that you have revealed to us that's bringing nourishment to our soul. Bless your children once again, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. The Lord doesn't just inspire the minister to give out God's word, but He also inspire others to write songs, maging tula, mga kapatid, coming from the inspiration of His word. Purihin ang Panginoon sa bagay na yan. And I was even amazed pagkat yung inawit ni Sister Ann kanina, when I preached that about the garden, I think that was the same day na na-compose ni Brother Beryl yung awit. And so we thank God for all the inspiration He's giving. Amen. Truly that, the Lord is with us. He is in us. He is with us. And He is for us. Amen. What a lovely God we serve. Purihin ang Panginoon. So this will be the part 3 of our series that we entitled The Pursuit of His Presence. But I got the inspiration, ng ating title ngayon, or sermon title dito sa verse 4. John 15 verse 4. Can we read it? I'll read it. You follow after me. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. So I'd like to preach a sermon entitled, Abiding in His Presence. Amen. Abiding in His Presence. Purihin ang Panginoon. Sa nakalipas na 2 linggo, napakabuti ng Panginoon sa atin. Pagkat hindi lamang niya tayo tinuruan, hinila niya tayo palapit sa kanyang presensya. And I myself could see the influence ng mensahe na ibinibigay ng Panginoon na throughout the past messages na ibinigay ng Panginoon sa atin. I also feel that the Lord is drawing me closer to Him. And I believe that it has the same influence sa inyong buhay as you receive the Word of God in your heart. Now, sa part 1, nakita natin na bumalik tayo sa Garden of Eden. Nakita natin na bago pa magkaroon ng kasalanan, bago pa kailanganin ng tao ang pagtubos, nilikha na tayo para sa fellowship sa Diyos. Kaya nga nakita natin in the book of Genesis that God would come down in the cool of the day. For what purpose? To fellowship with Adam and his wife. Why? Because God longs for fellowship. God loves for fellowship. God loves fellowship. Kaya nga, for His great pleasure, we were created. For His own pleasure. Why? Because God wants to fellowship. So, hindi tayo nilikha para mabuhay ng malayo sa Kanya. We were created for His presence. Pagkatapos sa part 2, dinala tayo ng Diyos sa ilang kasama si Moses. At doon ay may natutunan tayong napakahalagang katotohanan.
Maaaring ibigay ng Diyos ang blessing, maaaring ibigay niya ang tagumpay, maaaring ibigay niya ang maraming bagay, pero kung wala ang kanyang presensya, may kulang pa rin. Kung wala ang kanyang presensya, may kulang pa rin. Kaya sinabi ni Moses, "If thy presence go not with me, carry us not up hence." So, if thy presence go not up with me, if my presence go not with me, if thy presence go not with me, I wouldn't like to leave this place. Now, hindi lang yon naging panalangin ni Moses. Dalangin ko na maging panalangin din yon ng bawat isa sa atin. Pero ngayong umaga, may isang tanong na gusto kong itanong sa inyo. Ano ang mangyayari pagkatapos nating maranasan ang presensya ng Diyos? Paano natin iingatan ang relationship na yon? O paano tayo mananatiling malapit sa Panginoon? Now, hindi lamang tuwing Sunday, hindi lamang kapag may revival, hindi lamang kapag may problema, kundi araw-araw. Na mga kapatid, maraming Kristiyano ang marunong maghanap sa Diyos sa panahon ng pangangailangan. Di ba? Kapag may sakit, masipag manalangin. Kapag may problema, masipag magbasa ng Biblia. Kapag may krisis, halos hindi makaalis sa altar. Pero kapag maayos na ang lahat, unti-unting nababawasan ang fellowship. Unti-unting lumalamig ang panalangin. Unti-unting nawawala ang pananabik sa presensya ng Panginoon. But listen to this. God never intended His presence to become merely an emergency shelter. He desires His presence to become our permanent dwelling place. Alam niyo, may malaking kaibahan ang pagdalaw at ang pananatili. May malaking kaibahan ang visiting at ang abiding. Now, hindi nais ni Jesus na bisitahin lang natin siya kung kailangan natin siya. Ang nais niya, manatili tayo sa Kanya at siya ay manatili sa atin. Kaya sa John 15, mapapansin nyo na hindi sinabi ni Jesus, "Visit me." Hindi niya sinabi, "Oh, come to me once in a while." Ang sinabi niya, "Abide in me and I in you." Abide in me and I in you. Now, napakagandang salita. Abide. Now, hindi ito nagsasalita ng isang sandaling karanasan, nagsasalita ito ng isang pang-araw-araw na relasyon. Now, hindi ito tungkol sa isang emotional na Sunday service lamang. Hindi ito tungkol sa isang youth camp or convention or revival meeting. Ito ay tungkol sa isang buhay na araw-araw na lumalakad na kasama ng Diyos. Hindi lang sa linggo, ngunit araw-araw na lumalakad na kasama ng Diyos. Na mga kapatid, habang ginagawa ko itong mensahe, may isang katotohanan na tumimo sa aking puso. The greatest tragedy is not that some Christian never experienced God's presence. The greatest tragedy is that many experience His presence but never learn to abide in it. Marami ang naka-experiensya ng kanyang presensya,
pero hindi nila natutunang manatili sa kanyang presensya. At marahil iyan ang dahilan kung bakit ng iba napakalakas ngayon, pero mahina kinabukasan. Napakalapit ngayon, pero malayo na pagkaraan ng ilang linggo. May apoy ngayon, pero malamig na muli pagkatapos ng ilang panahon. Na mga kapatid, let me say this, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang magkaroon tayo ng mountaintop experiences. Ang kalooban niya ay matutunan nating lumakad kasama niya sa bundok, sa lambak, at sa bawat araw ng ating buhay. Amen. God wants us to walk with Him every single day of our life. At ngayong umaga, hindi tayo tuturuan ni Jesus kung paano magkaroon ng isang magandang spiritual experience. Tuturuan niya tayo kung paano magkaroon ng isang patuloy na relasyon sa Kanya. At naniniwala akong kung matutunan natin ang sikreto ng abiding in His presence, hindi lamang magbabago ang ating Sunday worship, mababago ang ating Lunes. Amen. Mababago ang ating tahanan, mababago ang ating pamilya, at mababago ang ating ministry. At unti-unti, ang buong buhay natin ay magiging isang patuloy na paglakad kasama ng Panginoon. Mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia muli sa John 15 at pakinggan natin ang paanyaya ni Jesus. Now, hindi lamang na lumapit sa Kanya, kundi manatili sa Kanya. So, let us read John 15. Dito sa verse 4. Sabi niya dito, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me." Abide in me, and I in you. Na mga kapatid, napakaganda ng salitang ginamit ni Jesus dito. Pagkat hindi niya sinabi na, "Visit me once in a while." Ang sinabi niya, "Abide in me." Na mga kapatid, napakalalim ng salitang abide. Ang ibig sabihin nito, to remain, to stay, to continue. So hindi ito isang sandaling pagdalaw. Ito ay isang patuloy na pananatili. Now, maraming Kristiyano ang marunong bumisita sa presensya ng Diyos. Kapag Sunday, nandyan siya, o kapag may revival, naroon sila. Kapag mayroong matinding problema, halos hindi na umalis sa pananalangin. Pero pagkatapos, bumabalik na naman sa dating routine. Now, parang bisita lamang na sandaling dumaan at pagkatapos umalis na. Pero ang paanyaya ni Jesus ay higit pa roon, na hindi niya tayo tinawag na maging mga bisita. Tinawag niya tayong manatili sa Kanya. Now, mga kapatid, may malaking pagkakaiba ang pagdalaw at pananatili. Now, kapag bumisita ka sa isang kaibigan, ilang oras ka lang naroon. Diba? Pagkatapos, uuwi ka na. Pero kapag nasa sarili kang tahanan, hindi ka nagmamadaling umalis because you belong there. You are at rest there.
Na mga kapatid, Jesus wants His presence to become our spiritual home. Hindi lang lugar na pinupuntahan natin kapag may kailangan tayo, kundi lugar kung saan tayo namumuhay araw-araw. Araw-araw. Now, hindi na kailangan ni Jesus na humanap pa ng ibang illustration. Siya na mismo ang nagbigay nito. Ang sabi niya dito sa verse 5, John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. I am the vine, ye are the branches. Na mga kapatid, napansin ba ninyo ang isang sanga? Hindi ito kumakapit lang sa puno tuwing linggo lamang. Diba? Hindi ito kumakapit kapag tag-init lamang. Hindi ito kumakapit kapag kailangan lang nitong mamunga. The branch remains connected every moment. Ibig sabihin, araw at gabi, kapag umuulan, kapag mainit, kapag mahangin, kapag tahimik, now, ang buhay ng sanga ay nakasalalay sa koneksyon sa puno. Diba? Naniniwala ba kayo dyan? Ang buhay ng sanga ay nakasalalay sa koneksyon sa puno. Naalala ko yung sinabi ni Brother Flor nung yesterday, di ba? Kapag yung sanga ay sandaling mahiwalay sa puno, maaaring magmukha pa rin itong buhay sa loob ng ilang araw. May mga dahon pa, may kulay pa, pero unti-unting matutuyo ito. Diba? Unti-unting malalanta, unti-unting matutuyo. Now, hindi dahil galit ang puno, kundi dahil naputol ang koneksyon. Diba? Na mga kapatid, ganito rin ang Christian life. Hindi tayo nabubuhay dahil minsan tayong umiyak sa altar. Hindi tayo lumalago dahil minsan tayong nakaranas ng revival. Lumalago tayo dahil nananatili tayong nakakabit kay Kristo. We are stay connected to God. Amen. At napansin ba ninyo, hindi sinabi ni Jesus, abide in my blessing. Hindi niya sinabi, abide in my miracles. Hindi niya sinabi, abide in my gifts. Ang sabi niya, abide in me. Why? Because Christianity is not first about receiving something from Christ. It is about remaining with Christ. Abiding with Christ. Now, minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ito. We become so busy for Christ that we forget to spend time with Him. Ulitin ko. Ito yung laki nating pagkakamali. We become so busy for Christ, for Jesus Christ, but we forget to spend time with Jesus. Ibig sabihin, we become occupied with ministry while neglecting intimacy. We become active sa church while becoming distant in our hearts. Diba? Pwede yun. Masyado kang busy sa ministry, pero malayo ka sa Panginoon. Masyado kang busy sa ministry, pero kulang ka ng fellowship sa Panginoon. Na mga kapatid, maalala niyo ba si Mary at si Martha? Martha was busy for Jesus. Mary was sitting with Jesus. Now, hindi sinabi ni Jesus na mali ang paglilingkod ni Martha. Pero sinabi niya, Mary had chosen the good part. Now, bakit? Because before Christ wants our service, He desires our fellowship. Let me say that again. Amen. Before God wants our service, He desires our fellowship. Now, may isang bagay na tumimo sa aking puso na habang binabasa ko ang John 15. Now, hindi ito utos ng isang hari na galit. Ito ay paanyaya ng isang tagapagligtas na umiibig. Parang sinasabi ni Jesus,
Don't just come to me when you're tired. Don't just come to me when you're afraid. Don't just come to me when you need a miracle. Stay with me. Walk with me. Live with me. Let every day become a life of fellowship with me. Even pagkat ito ang nais ng Panginoon, manatili tayo sa Kanyang presensya na araw-araw tayong nakikipag-fellowship sa Kanya. Na mga kapatid, this is the heart of Christianity. Not merely believing in Christ, but abiding in Christ. Now, napakaganda ng paanyaya ni Jesus. Pero mayroong isang tanong. How do we actually abide? How do we actually abide? Now, ano ang itsura ng isang buhay na nanatili kay Kristo araw-araw? Now, hindi ba't yan ang tanong ng bawat mananampalataya? At dito tayo dadalhin ni Jesus sa susunod na katotohanan. Abiding is cultivated through daily communion. Abiding is cultivated through daily communion. Now, nais kong basahin sandali ang kwento dito ni Mary at Martha. Let's turn our Bible in Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 38. Sabi diyan, now it came to pass, as they went, that he entered into a village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving. So si Martha abala, okay, sa serving. And came to him, she came to Jesus, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. What a beautiful story. Now, mga kapatid, kung ang paanyaya ni Jesus ay abide in me, ang tanong natin ngayon, Lord, paano ako mananatili sa iyo? That is the question. Paano ako mananatili sa iyo? Hindi ba't ayan ang katanungan ng bawat mananampalataya? How do we abide in you? Paano magiging totoo ang relationship na ito? Now, hindi lamang tuwing Sunday, kundi araw-araw. Now, sa Luke chapter 10 na ating binasa, binigyan tayo ni Jesus ng napakagandang larawan. Nakita natin na merong dalawang magkapatid, si Mary at si Martha. Now, pareho nilang mahal ang Panginoon. Pareho nilang tinanggap si Jesus sa kanilang tahanan. Pero magkaiba ang kanilang naging focus. Martha was busy serving Jesus. Mary was busy sitting with Jesus. Na mga kapatid, huwag nating isipin na masama ang ginagawa ni Martha. Now, ang paglilingkod ay mahalaga. The Lord deserves our service. The ministry needs faithful workers. Pero pakinggan natin ang sinabi ni Jesus sa verse 42. Okay. Sabi niya, Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. Now, bakit iyon tinawag na good part?
Dahil bago gusto ni Jesus ang ating kamay, nais niya muna ang ating puso. Before He wants our service, He desires our fellowship. Nakuha niyo mga kapatid? Before He wants our service, He desires our fellowship. Napakahalaga nito because I myself realized this thing in my own experience. Diba? Now, sa iglesia, may iba't ibang klaseng ministry dito. Diba? Kung minsan, abala tayo, masipag tayo sa ministry, ginagawa natin ang ministry, at akala natin okay na yon. Mga kapatid, let me say that again. Before Jesus wants our service, He desires our fellowship. Kasi pwede kang maging abala sa ministry, pero nakaligtaan mo ang fellowship. I experienced that in my life as a minister. Kung minsan nakala ko, kapag busy ako sa pastoral work, sa Bible study, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pag-prepare ng sermon, I would spend several hours sa pag-aaral at paggawa ng mensahe. Then I think because I spend lots of hours sa paggawa ng mensahe, I could just spend little time in prayer. But I realized I was wrong. Hindi mga kapatid. Pagkat ang unang nais ng Panginoon before your service is your fellowship. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin, bago ako mag-aral, kinakailangan manalangin muna ako. Bago gawin yung ministry ko, kinakailangan manalangin muna ako. Pagkat ang nais ng Panginoon ay yung fellowship muna bago yung ministry. Nang ibig sabihin, bago nyo gampanan, mga kapatid, yung ministeryo nyo, kinakailangan be sure that you have fellowship with God. Before your service, before God wants your service, He wants first your fellowship. That's why I realized this thing as a minister. Naalala ko sa Book of Acts, nang dumami ang mga Christians, medyo nagkaroon ng problema. Because the Grecians were against the Hebrews pagkat napabayaan ang daily ministration sa mga widows. So, sabi ng mga apostles, maghirang tayo ng mga disciple. Ng deacons, should I say. Okay? Now, full of wisdom and full of the Holy Ghost. Maghirang tayo ng mga deacons pagkat hindi namin pwedeng iwanan ang ministration ng salita. Pagkat ang kanilang primary obligation o responsibility bilang mga apostol ay mangaral ng salita ng Diyos. Now, tingnan niyo pagkakasabi dito. Maganda siguro basahin natin yung bahagi so you could catch my point here. Okay? Acts chapter 6, verse 3. Now, itong sinabi ng mga 12 disciples na pagkat kinakailangan maghirang sila ng deacons. Verse 2, Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Pagkat ayun, ang nais na Panginoon ipagawa sa kanila, magpakain ng salita ng Diyos sa mga tao. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom ye may appoint over this business. Na sila mga ngasiwa sa bagay na yan. At anong sabi ng mga apostles? But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Nakita nyo ba yung sequence? Hindi na una yung word pagkatapos sumunod yung prayer. Why? Because God wants fellowship before the ministry. Di ba? Hindi mo pwedeng baliktarin that we will give ourselves to the ministry of the word and prayer. I realize, mga kapatid, okay, ang sabi ng mga apostles, that we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Yung pangangaral, that's a ministry. Pero bago mo gawin yan, kinakailangan ng fellowship muna. Because God desires fellowship first before your service. Ayan ang napakahalaga, mga kapatid, di ba?
Ayan ang hinahanap ng Diyos. Yung fellowship, ayun, napakahalaga. Pwede kang tumugtog dyan, pwede kang umawit dyan, o gampanan mo ang iyong responsibilidad bilang deacon, bilang trustee, pero kulang ka ng fellowship sa Panginoon. Kaya yung ministry mo hindi guided by the Holy Ghost. Diba? Merong kulang na anointing na hindi nagfo-flow. Why? Pagkat inuuna mo ang ministry. Pero mga kapatid, unahin mo muna ang fellowship sa Panginoon bago ang serbisyo sa Kanya. Kaya kung minsan I was watching a video clip. Parang pinapakita lang yung mga, for example, yung mga musicians at singers umawit. Diba? At pagkatapos nilang tumugtog, ng panahon na ng preaching, nasa labas na sila. Diba? So hinihintay lang nila tatawagin yung pangalan. Pagkatapos pag tinawag yung pangalan, magkakandara pa na pumunta. Tinatawag tayo ni pastor. Pupunta na doon. Why? Pagkat para sa kanila, ang iniisip lang nila yung ministry, yung tutugtog. Pero walang fellowship sa Panginoon. Kaya bago tumugtog, bago umawit, hindi nakipag-ugnay. Walang panalangin. Walang fellowship. Kaya after ng ministry, lalabas dyan sa labas kung anong ginagawa habang ang Diyos nakikiniig sa kanyang iglesia. Hindi ganun, mga kapatid. Pahalagaan natin ang fellowship. Hallelujah, mga kapatid. Bago natin gampanan ang ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon, siguraduhin nating nanalangin tayo. Nauwa niyo, mga kapatid, I realize, bago ako mag-aral, kinakailangan nananalangin ako. Hallelujah! Bago nyo gampanan ang yung ministeryo, kinakailangan meron kayong fellowship sa Panginoon. And I tell you, your ministry will be very effective. Why? Pagkat nandoon ang langis ng Panginoon na dumadaloy sa inyo. Are you catching that? So napakahalaga yan. Before God wants our service, He desires our fellowship. Maraming ganyan, masipag sa ministry, pero walang panalangin. Hindi makatagal sa panalangin. Masipag sa ministry, o gagawin ito, gagawin yan. Pero kapag mag-overnight prayer meeting tayo, hindi nila kaya. Amen. O dumalo sa prayer meeting, hindi nila kaya. Pero masipag sa ministry. Mga kapatid, bago mo sipagan ang ministry, sipagan mo ang fellowship sa Panginoon. Why? Because you were created for fellowship. You were created to be in the presence of God. At naman sinasabi ko sa iyo, yung ministry mo, mas dadali pag lagi kang may fellowship sa Panginoon. Because that anointing, that presence of God, ang siyang tutulong sa iyo na gampanan ang yung ministry ng maayos. Now, I have to expound this because I want, mga kapatid, na bawat ministry sa iglesia ay malayang nakakakilos ang presensya ng Panginoon. Do you see that? Maging ang mga apostles sa kanilang ministry, hindi muna ministration of the word then prayer. Baliktad. Baliktad yan. Prayer muna. Ibig sabihin, fellowship muna bago serbisyo. Amen. Napakahalaga yan. Diba? Hindi ka pwede pumasok sa ministry na wala kang panalangin. Diba? Ayan din ay paalala sa music ministry na hindi ka lang sasalpak dyan. Amen. Basta-basta ka lang sasalpak, hindi. Kinakailangan, bago ka pumunta sa gawain, nanalangin ka na sa bahay. Maaga kang gumising, nakikipag-fellowship ka sa Panginoon bago ka sumalpak sa ministry. Pagkat mga kapatid, bago ang ministry, ang hinahanap ng Panginoon ay yung fellowship mo sa Kanya. Kaya habang ginagampanan mo, hindi ka nahihirapan pumasok sa presensya ng Panginoon pagkat nasa presensya ka na ng Panginoon even before you do your ministry. Amen. So nakita niyo, mga kapatid, that relationship always comes before responsibility. Diba? Communion always comes before commission. Hindi tayo unang tinawag upang magtrabaho para kay Kristo. Tinawag muna niya tayong upang makasama siya.
to fellowship with Him. Now, may napakalaking pagkakaiba ang obligation at love. Kapag ginagawa mo isang bagay dahil napipilitan ka, madali kang mapagod. Pero kapag ginagawa mo ang isang bagay dahil mahal mo ang isang tao, nagiging kagalakan yun. Nagiging kagalakan yun. Hindi mo na binibilang ang oras. Hindi mo na iniisip ang sakripisyo. Because love changes everything. At ganito rin ang ating relasyon sa Panginoon. Kung ang prayer ay duty lamang, mabibigatan tayo. Kung ang overnight prayer at fasting ay duty lamang, mabibigatan tayo. Kung ang Bible reading ay obligasyon lamang, madali tayong magsawa. Pero kapag umiibig tayo kay Kristo, hindi na natin iniisip, kailangan ko na namang manalangin. Hindi na natin iniisip yan. Ang iniisip natin, makakasama ko na naman ang Panginoon. Makakapag-fellowship na naman ako. Amen. Kasama ang Panginoon. Amen. Hindi na natin kailangang sabihin, kailangan na naman magbasa ng Biblia. Ang sasabihin natin ay, maririnig ko na naman ang tinig ng Ama. Mga kapatid, that is the difference between religion and relationship. Religion says, I have to. Relationship says, I want to. Amen. Now, hayaan niyo ako magbigay ng isang simpleng halimbawa. Mag-isip kayo ng dalawang matalik na magkakaibigan. Matalik na magkaibigan. Kapag matagal silang hindi nagkita, hindi sila nagsasabi, kailangan kong kausapin yung kaibigan ko. Hindi. Excited silang magkita. Excited silang magkwentuhan. Minsan nga, hindi na nila namamalayan yung oras. Bakit? Dahil may relasyon. May relasyon. Amen. Ganito rin ang fellowship natin kay Kristo. Hindi ito appointment na kailangan lang tapusin. Hindi ito kundi ito ay pagkakataon na makasama ang pinakamamahal ng ating kaluluwa. Amen! Hindi tayo narito mga kapatid for conscience sake na nagsimba tayo mga kapatid. Narito tayo pagkat gusto nating makifellowship sa Panginoon mga kapatid. This is our purpose. Hindi si brother so-and-so o si sister so-and-so ang pinuntahan mo ngayon mga kapatid. Hindi. Ang pinuntahan mo mga kapatid ay si Kristo because you want more fellowship with Christ. Now, napansin pa ninyo, hindi si Mary ang tumatakbo sa iba't ibang gawain. Siya ay tahimik na nakaupo sa paanan ni Jesus. At habang nakaupo siya roon, wala siyang hinihingi. Wala siyang ipinagmamadali. Ang gusto lang niya ay makasama ang Panginoon. At minsan ganito rin ang nais ni Jesus sa atin. Hindi muna ang listahan ng ating mga pangangailangan. Hindi muna ang napakaraming kahilingan, kundi ang ating presensya. Parang sinasabi niya, anak, sit with me. Slow down. Listen. Enjoy my presence and let me speak to your heart. What a fellowship, mga kapatid. Now, mga kapatid, one of the greatest tragedies today is that we have learned how to work for Jesus, but we have forgotten how to sit with Jesus. Maraming ganyan. They know how to work for Jesus, but they have forgotten to sit with Jesus. Now,
Ang branch ay mananatiling buhay dahil patuloy itong nakakabit sa puno. At ganun rin ang ating buhay. Hindi tayo mananatiling spiritually alive dahil minsan tayong naka-attend ng revival. Hindi tayo mananatiling malapit sa Diyos dahil sa experience nating noong nakaraan. We remain alive because we continue to commune with Christ. Araw-araw. Hindi bilang isang ritual, hindi bilang isang obligation, kundi bilang isang relasyon. Now, the Christian life is not sustained by occasional inspiration. It is sustained by continual communion. Pakikiniig, communion. Ngunit may isa pang mahalagang tanong. Kung napakahalaga ng communion kay Kristo, ano ang mga bagay na unti-unting sumisira sa fellowship na ito? Dahil ang relasyon ay maaaring manatili, pero ang fellowship ay maaaring lumamig. At iyan ang susunod na ituturo ng Panginoon sa atin. Now, kung ang abiding ay isang relationship at ang communion ay nagpapanatiling buhay sa relationship na yon, may isa pa tayong kailangang matutunan. Listen to this. Every relationship must be guarded. Every relationship must be guarded. Lahat ng mahalaga ay iniingatan. Iniingatan natin ang ating pamilya, iniingatan natin ang ating kalusugan, iniingatan natin ang ating pangalan. At kung ganon, higit sa lahat, dapat nating ingatan ang ating fellowship kay Kristo. Na mga kapatid, kapag ikaw ay tunay na ipinanganak muli, if you are truly born again, you are one of the sons of God born into His family. At ang pagiging anak ay hindi nawawala dahil lamang sa isang pagkakamali. Now, praise God for His grace. Amen. Pero may isang bagay na maaaring maapektuhan. Hindi ang relationship, kundi ang fellowship. Now, let me give you an example. Kapag ang isang anak ay sumuway sa kanyang ama, hindi siya tumigil na maging anak. Pero maaaring magkaroon ng lungkot ang kanilang relasyon. Maaaring mawala muna ang tamis ng pagsasama hanggang magkaroon ng pag-uusap, paghingi ng tawad at pagkakasundo. At ganito rin ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi napuputol ang ating relasyon bilang kanyang anak. Pero kapag pinayagan natin ang kasalanan, ang kapalaluan, ang unforgiveness, at ang disobedience, naapektuhan ang tamis ng ating fellowship. Diba? Hindi naapektuhan ang pagiging anak mo. Ang naapektuhan, amen, ay ang fellowship. Kaya sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians 4 verse 30. Ang sabi niya, and grieve not the Holy Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit of God. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. So ipinapakita dito na pwede nating masaktan ng Espiritu Santo. Na mga kapatid, kapag minamahal natin ang isang tao, iniiwasan nating gawin ang mga bagay na makakasakit sa kanya. Hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil mahal natin siya. At ganun din sa Holy Spirit. Hindi tayo umiiwas sa kasalanan
dahil takot tayo na maparusahan. Umiiwas tayo dahil ayaw nating mag-grieve ang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Why? Pagkat mahal natin ang Holy Spirit. Mahal natin ang presensya ng Diyos. Amen! So grieve not the Holy Spirit. Why? Pag ikaw ay gumagawa ng hindi kaaya-ayon sa Diyos, anak ka pa rin niya. Pero ang naiapektuhan, yung iyong fellowship sa Kanya. Ayun ang lumalamig. Now, tingnan niyo sinabi sa Hebrews 12 verse 1. Can we read that? Hebrews 12 verse 1. Sabi dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Now catch this. Sabi diyan, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Now, masdan niyo yung sinabi niya sa bandang gitna. Sabi diyan, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Now, napansin ba ninyo, hindi lamang sin ang binanggit. Meron ding weight. Aba? Meron ding weight na binanggit dyan. Now, hindi lahat ng weight ay kasalanan. Pero maaari pa rin itong makahadlang sa paglakad kasama ang Diyos. Diba? Now, minsan sobrang abala sobrang abala, should I say. Sobrang abala ka sa mga bagay-bagay. Now, minsan, sobrang distracted. Minsan, sobrang nakatutok sa yung cellphone. Maraming ganyan, mga kapatid. Pumunta kayo sa restaurant, mag-asawa nagde-date pero hindi nag-uusap, nagsa-cellphone. Sobrang nakatutok sa cellphone. Sobrang nakatutok sa trabaho, sa negosyo, sa social media. Now, hindi naman lahat ng iyon ay masama. Pero kung unti-unti nitong inaagaw ang oras at atensyon na para sana sa Panginoon, nagiging weight na ito. Okay, mga kapatid? Anything that consistently pulls us away from Christ eventually weakens our fellowship with Christ. Kaya kinakailangan maging balanse tayo. Hallelujah. Kung yung paggamit mo ng cellphone ay nagiging weight na, pagkat inaagaw niya na ang magandang panahon, amen, ng pananalangin. Kapag nanalangin ka na, inaantok ka na dahil mas sobrang paggamit mo ng cellphone, anong gagawin mga kapatid? Babawasan mo. Iko-control mo mga kapatid. Why? Pagkat ayaw mo na yung oras na para sa Panginoon ay makuha ng iba. Are you catching that? Oh, sinasabi ko yan sa inyo mga kapatid kasi kung minsan hindi nyo namamalayan. Sabi mo, wala akong masyadong oras sa Panginoon. Pero kung kwekwentahin mo yung oras na ginugugol mo sa cellphone araw-araw, mas marami pa, mas mahaba pa kaysa sa pananalangin. At sasabihin mo, wala kang oras sa Panginoon. Hindi ba, kapatid? Nagiging pabigat yan. Kaya kinakailangan i-control mo yan. Kung kinakailangan mo mag-fasting sa paggamit ng cellphone para lamang makiniig kay Kristo, gawin mo, mga kapatid. Pagkat mahalaga ang fellowship sa Panginoon. Amen. Amen tayo, mga kapatid. Oh, huwag ka diyang umupo parang, ano yung sinasabi ni Pastor? Hindi ko maintindihan. Mga kapatid, nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Pagkat alam ko lahat tayo, naunawaan. Pagkat yung bagay na nangyayari araw-araw. Di ba? Sabi na, pagod na ako manalangin. Pagod ka lang manalangin. 3 oras sa cellphone sa araw na ito. Pagod ka lang manalangin. Katapos bibigyan mo ng 15 minutes sa Panginoon. Mga kapatid, kung minsan, tingnan natin yung ginagawa natin. Kung tayo naging kalugod-lugod sa Panginoon.
Amen. Huwag mong papagurin ang iyong sarili sa kakamananalangin. Hindi, mga kapatid, ihanda mo ang sarili mo sa pananalangin. Pagkat ayaw mong nananalangin na inaantok ka, gusto mong masigla ka, pagkat gusto mong makifellowship sa Panginoon. Ano kaya tawagan ko si Mother Flor? Mother Flor, okay, makita tayo bukas, magkwentuhan tayo. At pagpunta ko doon, sabihin nyo, inaantok ako. Pastor, pag-usap tayo. Pasensya ka na, Brad, kasi nagpuyat ako kagabi. May gusto sana ako kwento, kaya lang, ano ba yung kikwento ko? Ay, mga kapatid, amen. Kung tayo makikipag-usap sa boss, naghahanda tayo. Ganon din sa pagkikipag-usap sa Diyos. Higit pa yan sa boss sa inyong kumpanya, mga kapatid. Tayo ay nakikipag-usap sa mga hari na mga hari. Kaya mga kapatid, sa Sabado huwag kayong magpupuyat dahil may linggo na pagsampa para masigla kayong sumamba sa Panginoon. Maaga kayong matulog. Tama ba mga kapatid? Na pagdating mo sa church, pagod na pagod ka. Hindi mga kapatid. Ihanda mo ang sarili mo because you want to give God the best worship, the best praise, the best prayer. Tama ba mga kapatid? At hindi lang yan, mga kapatid. Huwag kang dadalong late. Alam mo kung bakit? Ang salita ng Diyos para sa inyo. Ano ang may bibigay mo kung late ka? Mga kapatid, yung before preaching, ayan ang fellowship, ayan ang pagsamba natin sa Panginoon. Ayan ang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Yung pagsamba. Pero ito yung bagay na ibibigay natin sa Panginoon. Ano gusto mo lang kumain, mga kapatid, sa isang kasalan? Gusto mong dumalo sa kasalan? Doon lang sa bandang reception na, kakain ka na lang. Hindi, mga kapatid. Kung tayo pumunta sa bahay sama ng Panginoon, mga kapatid, maaga tayo. Why? Pagkat gusto natin, huwag na tayo natin i-miss yung worship. Pagkat para sa Panginoon yun, huwag natin tanggalin yung para sa Panginoon. Ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Hindi nyo ba nakikita? Sagana ang pagkain na ibinibigay niya sa atin. Kinakailangan, sagana rin ang papuri at pagsamba na ibigay natin para sa Panginoon. Amen. Hindi na, pupura. Ano bang oras sa service? 9:30. Anong oras ba tumatayo si Pastor Ian? Mga 10:30 to 11. Umaga pa tayo. Hindi pa tayo late. Hindi ba late? Anong pinunta mo dito? Yung bagay lang na ibibigay sa'yo ng Diyos? Amen. Mga kapatid, enter His gates with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. Hallelujah! Papasok ka pa lang, masaya ka na, nagpupuri ka na. Excited ka na sumamba sa Panginoon together with your fellow saints. Why, mga kapatid? Because you want fellowship. Amen. Bago pa man preaching ng word, nadadama mo na ang presensya ng Panginoon. Amen. Handa na yung puso na tumanggap ng Kanyang salita. Mga kapatid, kung minsan akala nyo maliit na bagay yan, hindi maliit na bagay ang pagsamba sa Panginoon. Hindi maliit na bagay yung pagbigay ng para sa Diyos. Amen, amen. Can I have amen to that? Don't be silent on me. Para sa atin yan at para sa Panginoon. Amen tayo dyan. You give your best for the Lord. Kung hindi kayo nalilate sa inyong trabaho, gusto nyo malate sa service, yung trabaho nyo 5 days a week, hindi kayo nalilate. Mayroon pa kayong award, Employee of the Month. My goodness. Employee of the Month sa iyong kumpanya, pero late comer sa church. Hindi ganun, mga kapatid. Ibig sabihin, nabubuhay ka, na-i-please lamang ang tao dahil ang Diyos hindi nakikita, binabaliwala mo, mga kapatid. Kung gaya mo gawin nyo sa tao, higit pa sa Panginoon. Mga kapatid, sa Kanya lang galing ang ating buhay. Ang biyaya nang galing sa Kanya. Hallelujah! Kung ano meron tayo galing sa Kanya, hindi ba marapat na ibigay natin ang the best para sa Kanya? Hindi yung tira-tira.
Hallelujah! Ibigay mo yung the best mong panahon, yung the best mong pagpupuri, yung the best time mo, ibigay mo para sa Panginoon pagkat deserve niya yon. Amen! Hallelujah! Sinabi ko yon pagkat gusto ng Espiritu Santo na sabihin ko yon. Pagkat yung bagay na yan ay nakakalugod sa Kanya. Kapag nakikita niya na binibigyan mo siya ng halaga, amen, nalulugod siya. Yung trabaho mo, 8 o'clock, hindi ka nalilate. Yung service, 9:30, late ka. Subukan mong ikasal, katapos late ka. Baka kinakabihan, di ka na makatulog kung kasal mo bukas. Hindi gising ka na. Maaga pa. Kasi mga kapatid, alam nyo, ang pagsamba natin ngayong umaga ay hindi ordinaryo. Amen. Pagkat tayo nakikiniig sa Panginoon. Narito tayo, hindi lamang, amen, para magkitaan sa bawat isa. Narito tayo upang sambahin ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Kung ako'y pinatawag ni Presidente Bongbong Marcos, pinatawag na ako sa palasyo, amen, paghahandaan ko yun. Amen, baka 2 days before, pinaplansya ko ng susuot ko. Iniisip ko ng susuot ko. Naghahanda na ako, mga kapatid. Mag-aahit ako, maliligo ako, maghahanda ako. Kung pagkikita lang ng tao, presidente lang ng Pilipinas yun, pinaghahandaan ko. How much more ang Diyos na may likha sa akin? How much more ang hari na mga hari? Wala siyang katulad. Walang pwedeng ipantay sa Diyos. Ayan ang pinuntahan natin ngayong umaga. Ang hari na mga hari, higit sa lahat, mas mataas sa lahat. Amen! Amen! Amen. I'm saying this because I want us to please the Holy Ghost. We don't want to grieve the Holy Spirit. So we want to do what is pleasing to Him. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Anything that consistently pulls you away from Christ eventually weakens our fellowship with Christ. Now, hayaan niyo ako na mabigay ng isang simpleng halimbawa. Na mag-isip ng isang mag-asawang tunay nagmamahalan. Now, hindi sapat na minsan lang silang mag-usap nung araw lang ng kasal. Kung pagkatapos ng kasal, hindi na sila naglalaan ng oras para sa isa't isa. Wala nang usapan, wala nang pakikinig, wala nang panahon na magkasama. Anong nangyayari? Unti-unting lumalamig ang kanilang fellowship. Now, hindi dahil hindi na sila mag-asawa, kundi dahil hindi na nila inaalagaan ang kanilang fellowship. Nakuha niyo mga kapatid? Nasa isang tahanan, pero malamig ang fellowship. Why? Pagkat hindi sila naglalaan ng panahon for fellowship. Na mga kapatid, ganito rin sa ating paglakad kay Kristo. Hindi sapat na minsan tayong umiyak sa altar. Hindi sapat na minsan tayong nakaranas ng revival. Love must be nurtured. Fellowship must be guarded. Now, alam ba ninyo ang kaibahan ng isang alipin sa isang umiibig? Ang alipin ay nagtatanong, ano ang pinakamaliit na maaari kong gawin? What is the least thing I could do? Ayan, ganyan magtanong ang isang alipin. Pero ang isang umiibig, kapag siya'y nagtanong, sabi niya, ano ang makapagpapasaya sa minamahal ko?
Na mga kapatid, iyan ang puso ng taong nag-a-abide kay Kristo. Ba? Hindi niya tinatanong, hanggang saan pwede kong gawin? O hanggang saan ang pwede kong gawin bago ito maging kasalanan? Ang tanong niya ay, Lord, will this draw me closer to you? Will this please your heart? Will this deepen my fellowship with you? Because when you love someone, you naturally guard your closeness with him. Diba? Mga kapatid, kapag iniingatan natin ang ating fellowship kay Kristo, may isang napakagandang bunga. Hindi natin kailangang pilitin ang ating sarili na maging mabunga. Hindi natin kailangang gumawa ng sariling kabanalan. Mayroong natural na nangyayari habang nanatili ang sanga sa puno, namumunga ito. At iyan ang susunod na ituturo sa atin ni Jesus. Basahin natin. Dito sa John 15 verse 4. John 15 verse 4. Anong sabi John? Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Now, mga kapatid, sabi dyan, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Ang sanga ay hindi kayang mamunga, maliban ito'y manatili sa vine, dun sa puno. No more can ye, except ye abide in me. Ganun din naman sa inyo. At sabi niya, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Now, napakaganda ng sinabi ni Jesus. Napansin ninyo ang kanyang mga salita. Now, hindi niya sinabi, produce more fruit. Hindi niya sinabi, work harder. Hindi niya sinabi, try your best. Ang sinabi niya, abide in me. Now, bakit? Dahil alam ni Jesus ang isang napakahalagang prinsipyo. The fruit is not produced by pressure. Fruit is produced by connection. Kung ang sanga ay nakakabit doon sa puno, siya'y mamumunga. Kaya the fruit is not produced by pressure, fruit is produced by connection. Na mga kapatid, tingnan natin ang isang sanga. Nakakita na ba kayo ng sanga na pinipilit mamunga? Hindi. Now, hindi ito umiiyak, hindi ito nagpupuyat, hindi ito nagsisikap sa sarili nitong lakas. Ang ginagawa lang nito, nanatili itong nakagapit doon sa puno. At habang nanatili ito sa puno, anong nangyayari? Ang buhay ng puno, ang katas ng puno, ang lakas ng puno ay dumadaloy doon sa sanga. Oh, what a beautiful picture here. Amen. Ulitin ko. Habang yung sanga ay nakakabit doon, habang siya'y nanatili sa puno, ang buhay ng puno, ang katas ng puno, ang lakas ng puno, dumadaloy doon sa sanga. At sa tamang panahon, mamumunga ito. Ganon rin ang buhay Kristiyano. Kapag nanatili tayong nakakabit kay Kristo, ang kanyang buhay ay dumadaloy sa atin. Ang kanyang lakas ay dumadaloy sa atin. Hallelujah! Ang kanyang pag-ibig ay nagiging pag-ibig natin. Ang kanyang kapayapaan
ay nagiging kapayapaan natin. Ang kanyang kagalakan ay nagiging kagalakan natin. Pagkat tayo ay nakakabit sa kanya. At ano ang resulta? May bunga. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi kayo mabubagbubunga maliban kayo'y nakakabit sa akin. Now, hayaan niyo ako magbigay ng isa pang halimbawa. Kapag ikaw ay dumaan sa taniman ng mansanas, hindi mo narinig ang puno na nagsasabing, "Oh, kailangan kong mamunga." Now, hindi ito nagpupumilit. Hindi ito nag-aalala. Hindi ito nagpo-complain. Habang malusog ang puno at malalim ang ugat, ang bunga ay kusang lumalabas. Now, ganito rin ang Panginoon. Kapag ang ugat ng ating buhay ay malalim kay Kristo, hindi natin kailangang pilitin ang ating sarili na magmukhang espiritual. The fruit becomes the natural result of abiding. Okay mga kapatid, hindi mo kinakailangang piliting mamunga. Mag-abide ka lang, just stay connected to Christ. Amen. Yung pamumunga, it will be natural. It will be automatic. Hindi mo pinipilit, "Oh, gusto kong magkaroon ng kalagakalakan. Gusto ko i-produce ang joy. Gusto ko i-produce ang tunay na kapayapaan." Mga kapatid, hindi mo kailangang pilitin. Hallelujah. Manatili ka lang sa presensya ng Panginoon. Manatili ka lang nakakabit kay Kristo. Yung bunga, automatic na yan. Na mga kapatid, ano ba ang bunga na nais makita ng Panginoon? Now, hindi lamang maraming gawain, hindi lamang maraming programa, hindi lamang maraming aktibidad. Ang unang bunga na hinahanap niya ay ang bunga ng kanyang sariling buhay sa atin. Ang bunga ng kanyang sariling buhay sa atin. Now, tingnan niyo sinabi ni Apostle Paul dito sa Galatians 5:22-23. Ang sabi dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Oh, hindi lang suffering, long-suffering. Gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Now, pansinin ninyo, hindi sinabing the fruits ng Spirit, kundi sinabi the fruit ng Spirit. Why? Pagkat iisa ang pinagmumulan at iisang buhay ang dumadaloy. Okay, amen? Yung isang buhay na dumadaloy, ayan ang magbibigay ng joy. Ayan ang magbibigay ng peace. Ayan ang magbibigay ng long-suffering, gentleness, goodness. Huwag natin? At habang nanatili tayo kay Kristo, unti-unting nahahayag ang kanyang karakter sa ating buhay. Ang tunay na bunga ay hindi lamang nakikita sa pulpito, nakikita sa tahanan, sa pag-uugali, sa pakikitungo sa asawa, sa pagpapalaki ng anak, sa paghawak ng problema, at sa pagtugon sa mga taong nakasakit sa atin. Now, doon nasusukat kung tayo nga ay nananatili kay Kristo. At anong sabi sa verse 8, John 15:8? Si Jesus ay nagpatuloy at nagsabi, sabi niya, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit." Napakaganda ng sinabi niya. Hindi sinabi niya, "Oh, herein are you glorified." Kundi, "My Father is glorified." Amen. Kapag ang isang puno ay namumunga, hindi nito ipinagmamalaki ang sarili nito. Diba?
Ang bunga ay patunay lamang na malusog ang puno. At ganito rin tayo. Kapag may pag-ibig sa ating puso, kapag may kapayapaan sa gitna ng bagyo, kapag may kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok, amen, kapag may pagpapatawad sa halip na paghihiganti, ang kaluwalhatian ay hindi napupunta sa atin, napupunta ito sa Diyos. Pagkat hindi mo kayang ibunga yan kung hindi ka nakakabit kay Kristo. Kaya sabi ni Christ, without me, you are nothing. Amen. Sinasabi ng mga tao, kapag nakita yung buhay ni Kristo sa iyo, hindi normal ang taong ito. May Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. Alam ko yung mabigat niyang problema, pero ang kasigasigan niya sa Panginoon na hindi nagbago. Hallelujah. Amen. Masipag na umaten ng midweeks, masipag na umaten, amen, ng Sunday, masipag sa kanyang ministeryo, masipag manalangin. Amen. Why? Pagkat siya'y nakakabit sa puno. Amen. At iyon mismo ang layunin ng bunga. Hindi upang hangaan ng sanga, kundi upang dakilain ang puno. Kapag nagbunga yung sanga, ang galing ng sanga. Sabi ng Panginoon, yung sanga hindi kayang mamunga kung hindi nakakabit sa puno. Hallelujah! Kaya ang kaluwalhatihan ay laging pumupunta sa Panginoon. Without me, ye can do nothing. Amen. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano ang pagod. Pagod sa ministry, pagod sa trabaho, pagod maging successful Christian. At minsan, akala natin ang sagot ay, kailangan kong gumawa ng higit pa. Pero marahil ang sinasabi ni Jesus ay kabaliktaran. Hindi mo kailangan ng mas maraming gawain. Kailangan mo ng mas malalim na communion. Pakikiniig sa Kanya. Because ministry can never replace intimacy. Activity can never substitute for abiding. Now, the greatest workers in the kingdom are first those who have learned to remain at the feet of Jesus. Mga kapatid, God is not first looking for productive servants. He is looking for abiding branches. And when He finds an abiding branch, fruit becomes inevitable. Nagiging normal na lang ang bunga. Automatic yan, hindi mo kailangang pilitin. Pilit-pilit ko magkaroon ng long suffering. Hindi mo kinakailangang pilitin. Kung ikaw ay nananahan sa presensya ng Panginoon, meron ka niyan. Amen. The fruit becomes automatic. Kung gayon, ano ang magiging bunga ng isang taong tunay na nanatili kay Kristo? Now, hindi lamang siya magiging mabunga, unti-unti siyang magiging katulad ni Kristo. At habang nagiging katulad niya ang Panginoon, ang mga tao ay magsisimulang makakita hindi lamang ng kanyang gawa, kundi ng mismong presensya ni Kristo sa kanyang buhay. At iyan ang huling bahagi na nais kong talakayin. Abiding produces the manifest presence of God. Now, pagkatapos sabihin ni Jesus, abide in me, at pagkatapos sabihin, you shall bear much fruit, may isang tanong na dapat nating consider. Ano ba ang pinakamataas na bunga ng abiding? Ano ba ang pinakamataas na bunga ng isang abiding? Is it a larger ministry? More talents? More influence? More success? Na mga kapatid, lahat ng yan ay maaaring maging bunga ng pagpapala ng Diyos.
Pero ang pinakamataas na bunga ng abiding ay ito. People begin to see Christ in us. Ayan ang pinakamataas na bunga na yung mga tao nakikita nila si Kristo sa ating buhay. Minsan ang iniisip natin tungkol sa fruitfulness ay puro ministry. O maraming converts, maraming programa, maraming gawain. Pero ang unang bunga na hinahanap ni Jesus ay hindi ang dami ng ating ginagawa, kundi ang pagkakahawig natin sa Kanya. Kaya sabi ni Paul dito sa 2 Corinthians 3:18, sabi niya, "But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the image from glory to glory." Napakaganda ng verse na ito. Diba? Paano tayo nababago? How are we being changed from glory to glory as we behold Him? Habang tayo ay beholding, habang tayo ay nakatingin kay Kristo, habang tayo ay nananatili sa Kanyang presensya, ano nangyayari sa atin? We are being changed from glory to glory. Na mga kapatid, transformation is not produced by human effort. It is produced by continual fellowship. The more we abide, the more we become like Christ. At si Brother Branham, itinuro niya na ang tabernakulo sa lumang tipan ay tipot larawan ng isang believer. Diba? Mayroong tatlong bahagi ang tabernakulo: outer court, inner holy place, at most holy place. Diba? At alam natin yung outer court, ayun yung body. The Holy Spirit, the holy place speaks of our spirit. Pero yung most holy place, na kinaroroonan ng Ark of the Covenant, na kinaroroonan ng presensya ng Panginoon, amen, speaks of our soul. Pagkat sa ating kaluluwa, doon nanana ng Espiritu Santo. Now, noong panahon ng lumang tipan, ang high priest ay pumapasok sa most holy place upang makatagbo ang Diyos. Now ngayon, ang most holy place ay hindi na isang silid sa tabernakulo. Ito ay nasa loob ng bawat tunay na mananampalataya sa Diyos. Ba? Ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating kaluluwa. Pero hindi ibig sabihin na dahil nananahan ang Espiritu Santo sa atin, ay wala na tayo kailangang gawin. Sa halip, inaanyayahan niya tayong pumasok araw-araw sa inner veil ng ating puso para makipagniig sa Kanya. To have communion with Him. Hindi lamang upang humingi, hindi lamang upang magsalita, kundi upang makinig, upang sambahin Siya, at upang manatili sa Kanyang presensya. Na mga kapatid, habang lumalalim ang ating communion, merong nangyayari. Hindi lamang tayo nagbabago sa loob, nagiging maliwanag si Kristo sa ating buhay. Now, naalala niyo ba si Moses? Pagkatapos siya makipagtakpo sa Diyos, sinabi sa Biblia, the skin of his face shone. Nagliwanag yung kanyang mukha. At napakaganda nito. Hindi man lang alam ni Moses na nagniningning ng kanyang mukha. Ang mga tao ang unang nakapansin. Now, kapag tunay kang nananatili kay Kristo, hindi mo kinakailang ipagsabi kung gaano ka ka-spiritual. Ang iyong buhay mismo ang magsasalita. Ang iyong mga salita, ang iyong pag-uugali, hindi lamang sa church, kahit sa bahay, sa trabaho mo. Ang iyong kababaang loob, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, lahat ng ito'y nagiging patunay na ikaw ay nanggaling sa presensya ng Panginoon. At hindi lamang si Moses, tingnan natin si Stephen. Habang siya ay nandoon sa Sanhedrin, habang siya ay inaakusahan,
Habang siya ay malapit ng batuhin hanggang mamatay, sinabi sa Biblia, they saw his face as it had been the face of an angel. So sa gitna ng matinding pressure, hindi galit ang nakita. Hindi takot, hindi panic, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, iyan ang tinatawag kong manifest presence of God. Amen. Hindi nawawala ang problema, pero lumilitaw ang presensya ng Diyos. Hindi nawawala ang bagyo, pero lumilitaw ang kapayapaan ni Kristo. Hindi nawawala ang pagsubok, pero lumilitaw ang kagalakan ng Panginoon. Na sa kalagitnaan ng pagsubok, you don't fall apart, you don't break apart. Amen, meron ka pa rin kagalakan. Sa gitna ng pagsubok, mainit ka pa rin magpuri. That's the manifest presence of God. Hallelujah! Makikita mo isang tao, mga kapatid, na nanatili sa presensya ng Diyos. May problema yan, mga kapatid, pero meron pa rin kagalakan. Merong manifestation yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. At narito ang isang napagandang katotohanan na pinaliwanag ko last time. Hindi natin mauubos ang Diyos. Hindi nyo mauubos ang Diyos. Okay na. Meron ako natanggap na sa Panginoon ngayon. Okay na ako bukas. Hindi natin mauubos ang Diyos. Kahit ang mga apostol, napuspos sila ng Espiritu Santo sa Acts chapter 2. Pero nang sila'y nagkatipon sa prayer meeting sa Acts chapter 4, anong sabi sa Bible? They were all filled with the Holy Ghost. Hindi ibig sabihin na umalis yung Espiritu Santo at bumalik. Sabi ni Barbara na, yung Acts 4, refilling of the Holy Ghost. Amen. Ipinapakita lamang nito na ang Diyos ay laging may sariwang biyaya para sa mga taong patuloy na nananatili sa Kanya. Kaya sinabi ni Pablo, Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Now, ang diwa nito ay keep on being filled. Na mga kapatid, every day we abide, there is fresh grace, fresh strength, fresh peace, fresh wisdom, fresh joy, because the Christ we abide is infinite. Hindi mo pwedeng ubusin ang Panginoon. Amen. Kaya sa bawat pagtitipon, pwede mong sabihin, Lord, fill me once again. Hallelujah! Fill me more of you. Pagkat hindi mo pwedeng ubusin ang Diyos. Sa bawat pagtitipon, may fresh na biyayang Diyos, may fresh na kapayapaan, may fresh na kasiyahan, may fresh na karunungan. Now, alam ba ninyo, ang pinakamagandang testimony ng isang Kristiyano ay hindi lamang masasabi niyang, oh, I know the Bible. I know about the end-time message. I know about the revelation of the seven seals, the vials, the trumpets. Now, hindi lamang siya sasabihin, oh, matagal na akong Christian. Diyan sa Mount Zion, 30 years na ako. Now, hindi lamang, oh, member ako ng tamang iglesia. Ang pinakamagandang testimony ay kapag ang mga tao ay magsisimulang magsabi, there's something different about that person. Alam ko yung dating buhay niyang taong yan. Merong kakaiba ngayon sa kanyang buhay. There's something different about him. Hindi nila may paliwanag, pero nararamdaman nila ang kapayapaan. Nakikita nila ang pag-ibig at nararanasan nila ang biyaya. At sa huli, ang nakikita nila ay hindi ikaw. Nakikita nila si Kristo. Mga kapatid, this is the highest fruit of abiding. Not that people admire us, but the people encounter Jesus through us. Mga kapatid, sa loob ng 3 linggo, pinaglakbay tayo ng Panginoon sa napagandang katotohanan tungkol sa Kanyang presensya. Sa part 1,
Bumalik tayo sa Garden of Eden. Nakita natin na bago magkaroon ng kasalanan, ang tao ay nilikha for fellowship with God. We were created for His presence. Sa part 2, tinuruan tayo ni Moses na may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa Kanaan. Mas mahalaga kaysa sa blessing, mas mahalaga kaysa sa tagumpay, mas mahalaga kaysa sa mga himala. Ito ang presensya ng Diyos. Kaya sinabi niya, if thy presence go not with me, carry us not up hence. At ngayong araw, itinuro naman sa atin ni Jesus na ang presensya ng Diyos ay hindi dapat lamang hanapin. Ito ay dapat panatilihin. Nais ko ang presensya ng Diyos ay manatili sa Mount Zion. Nais ko na tayo sa araw-araw ay manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi lamang isang experience, hindi lamang isang magandang Sunday service, hindi lamang isang revival, kundi isang pang-araw-araw na relasyon kay Kristo. At habang iniisip ko ang John chapter 15, may isang bagay na tumimo sa puso ko. Napansin ba ninyo ang sinabi ni Jesus? Hindi niya sinabi, visit me. Hindi niya rin sinabi, remember me once a week. Hindi niya sinabi, come whenever you have problem. Ang kanyang paanyaya ay napakasimple, pero napakalalim. Sabi niya, abide in me. Parang sinasabi niya sa atin, anak, walk with me every day. Talk with me every day. Listen to my voice every day. And let me become the atmosphere of your life. Mga kapatid, ito ang sekreto ng buhay Kristiyano. Hindi ito sa dami ng ating nalalaman. Hindi ito sa haba ng panahon na natin sa iglesia. Hindi ito sa dami ng ating ginagawa. Ang sekreto ng buhay Kristiyano ay manatiling nakakabit kay Kristo. Sapagkat ang sanga ay hindi namumunga dahil sa sariling lakas. Namumunga ito dahil nananatili itong nakakabit sa puno. At ganun din tayo. Habang tayo ay nanatili kay Kristo, unti-unti tayong binabago. Unti-unti tayong nagiging katulad niya. At habang tayo ay nagiging katulad niya, unti-unti nating nakikita ang buhay niya na nagmamanifest sa atin. Ang mundo ay unti-unting nakikita ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ba't yan ang pinakamatayog na layunin ng ating buhay? Hindi lamang na makilala bilang mabuting tao. Hindi lamang makilala bilang isang Kristiyano. Hindi lamang makilala bilang isang preacher o singer o church worker. Kundi kapag nakita tayo ng mga tao, makita nila si Jesus. Kapag narinig nila tayong magsalita, naririnig nila ang biyaya ni Kristo.
Kapag nakita nila tayong dumadaan sa sa pagsubok, sa problema, nakikita nila ang kapayapaan ni Kristo. Kapag tayo ay nasaktan, nakikita nila ang pagpapatawad ni Kristo. Kapag tayo ay pinagpapala, nakikita nila ang kababaang loob ni Kristo. Now, the goal of abiding is not merely that we enjoy Christ. The goal of abiding is that the world may encounter Christ through us. Now, kaya mga kapatid, habang tayo uuwi ngayong araw, nais kong maiwan ang isang simpleng tanong. Bukas ng umaga, kapag nagising ka, ano ang una mong hahanapin? Ito ba? Ang una mong hahanapin? Cellphone? Ang balita? Ang trabaho? Ang gawaing bahay? O ang presensya ng Diyos? Dahil ang tunay na abiding ay hindi nagsisimula tuwing Sunday. Nagsisimula ito tuwing Lunes. Diba? Walang simba, pero ikay nasa presensya ng Panginoon. Sa katahimikan ng ating tahanan, sa pagbubukas ng ating Biblia, sa pananalangin, sa pakikinig sa kanyang tinig, sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat hakbang ng ating buhay. At habang ginagawa natin yun araw-araw, unti-unti nating nararanasan ang sinabi ni Pablo, but we all beholding. Habang binibehold natin siya, are being changed from glory unto glory. Na mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang mamunga sa ating sarili. Pero kung nananatili ka kay Kristo, siya ang magbabago sa atin. At kapag binago niya tayo, hindi lamang tayo ang pagpapalain. Kapag binago niya tayo, hindi lamang tayo ang pagpapalain. Ang ating pamilya ay pagpapalain. Ang ating mga anak ay pagpapalain. Ang ating ministry ay pagpapalain. At maging ang mga tao na sa ating paligid ay makakaranas ng init, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo na umaagos mula sa isang buhay na nanatili sa Kanya. Kaya pagkatapos ng mensaheng ito, huwag lamang natin tandaan ang sermon. Dalhin natin ang isang paanyaya. Ang paanyaya ni Kristo na nanatiling umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Abide in me, and I in you. At mga kapatid, nawa ayan ang maging tibok ng ating puso ngayong umaga. Now, hindi lamang ngayong linggo, kundi araw-araw, hanggang sa makita natin siya ng mukhaan. Amen. Would you like to abide in Him? Ayaw lang natin bumisita sa Kanyang presensya. Gusto nating manahan sa Kanyang presensya. Manatili sa Kanyang presensya. And in His presence, there is fullness of joy. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Purihin ang Panginoon.
Praise God. Tayo sa madaling manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Ang aming puso ay umaapaw ng kagalakan sa mga bagay na iyong itinuturo sa amin. Sa mga bagay, Lord, na inihahayag mo sa amin. Hindi mo lamang nais na kami ay bumisita sa iyong presensya. Nais mo, Lord, na kami ay manatili sa iyong presensya. Napakagandang paanyaya, Panginoon, ang iyong sinabi. Abide in me and I in you. Na kung kami manatili sa puno, Panginoong Diyos, kami ay magiging mabunga. We don't need to manufacture the fruit, Panginoon. Pagkat as long as we abide in you, Panginoon, kusa nang lalabas ang bunga sa aming buhay. O Panginoon, napakasarap na manatili sa iyong presensya. Napakasarap na araw-araw ay merong kasiyahan sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga problema ang aming kinaharap. Napakasaya, Panginoon, na araw-araw, bagamat ang mundo ay nagkakagulo, meron kaming kapayapaan dahil kami nananatili sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Lord, we just love your presence. Alam ko, Lord, na araw-araw sa aming buhay ay nais mo na kami makiniig sa iyo, Ama. To have that close communion with you, Lord. Hindi ka malayo sa amin, bagkus ika'y nananahan sa amin, Panginoong Diyos. There's nothing like your presence. Oh, how we love your presence, Panginoong Diyos. Nais namin, Lord, na maging masagana ang iyong presensya sa aming buhay. We want to see, Lord, your manifest presence in our life. Na mga tao na sa aming paligid, ang aming pamilya, ang aming katrabaho, ang aming mga kaklase, ay makita si Kristo sa amin, Panginoong Diyos. Pagkat iyan ang nais mo sa amin, Ama. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maging sensitibo sa iyong tinig. Lord, bigyan mo ng labis na kauhawan ang bawat isa sa iyong presensya. Na araw-araw namin, Panginoon, araw-araw kami magnais na uminom sa iyong presensya, Panginoong Diyos. And there's something about your presence, Lord, na kapag kami ay uminom at tumikim, Panginoon, mas lalo naming hinahanap, mas lalo naming, Lord, mas lalo kaming nauuhaw, mas lalo naming nais uminom pa, Panginoong Diyos. Because we could not exhaust you, Lord. Hindi ka namin pwedeng ubusin. Lord, napakasarap na mamuhay sa iyong presensya. Kaya, Lord, sa oras na ito, nawa ayan ay maging tibok ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ay manahan sa iyong presensya. Sa paggising namin sa umaga, ikaw ang aming unang maiisip. Ang iyong presensya, Panginoon, ang aming uunahin naman. Salamat, Panginoong Diyos. Lord, I know, Lord, that you have given these messages to us. Pagkat, Lord, nais mo pa kaming hatakin palapit sa iyo, Panginoong Diyos. And we could feel the effect ng bagay na yung iniahayag sa aming buhay. Hindi isang information, Panginoon, kundi bumabago sa amin. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay patuloy na kumilos sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na patuloy mong ihayag ang iyong presensya sa aming buhay. Na ito'y maramdaman at makita ng mga tao sa aming paligid. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa tinapay na aming natanggap sa umagang ito. Ibinabalik namin ang kapurihan at kadakilaan sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Amen. We like to worship Him. Amen. Purihin ang Panginoon. Let's give the worship that is due to God. God bless you.